Was this warrant presented to PRRD at the time he was arrested? Kasi may katanungan, di ba? At may sinasabi si Attorney Medialdea na hindi daw pinakita sa Pangulo. Pwede bang may sumagot? Si General Torre, mukhang kabisado niya. Siya yung nasa video eh. Again, ma'am? Hindi. Yung warrant nung natanggap ninyo yung warrant, naipakita ba yung ICC warrant sa Pangulo, kay Pangulo Duterte? Pinakita ba ninyo sa kanya? Nung inaresto siya, di ba, obligado kayo magpakita ng warrant? Yes, ma'am. Anong pinakita nyo? Right at the tube, ma'am, the Yusek Nikiti, together with PG Fadulion, together with me, gave them the electronic copy through retired General Munti Agudo, ma'am, because that's their condition. They don't recognize the diffusion order. They really want to have a copy of the warrant. That's why soft copy was given to them on the tube. And a hard copy was printed and later on received by Attorney Delgra in the 250th wing, sir. 250th wing, ma'am. May pagkakataon ba si former president na basahin to? Kasi ang pagkaintindi, hindi. Tingnan natin muna yung video kasi mas maliwanag doon. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo? Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis. So ang sabi po ninyo, hindi naman kailangan yung warrant eh, kaya hindi ninyo pinakita. Tama po ba yun? Ma'am, that is a very, very different interview in the aftermath. But I'm talking of... Anong pinag-uusapan sa interview? And I'm talking about we have already veered on the general rules on the warrantless, on the service of the warrants. Because during the time, and up to this time, there are still a lot of people saying that I'm wrong in there, that you cannot arrest a person with a warrant that you know as a person has a warrant, yet you cannot serve it without the physical warrant. So, all the lawyers know here that I'm right there. Kailangan ng warrant as soon as practicable. At hinihingi talaga ni former president. Di ba hinihingi niya? Hinihingi ng abogado niya, asan yung warrant? Tama, di ba hinihingi yes, nila? Yes, Anong pinakita nyo? We gave them the electronic copy of the warrant and it was given to them by Yusek Nikiti together with PG Fadulion. It was received by yung General warrant, Munti Agudo. Anong klase yung itsura ng warrant? ICC, Interpol? It's an ICC warrant, ma'am. ICC warrant? Yes, ma'am. That was directed to the Interpol. That was the attachment of the diffusion order. Pero ayon sa ating batas, di ba? Napakaliwanag naman na yung court o judge kinakailangan Pilipino. Di naman sakop noon yung Interpol, yung ICC. Bakit naging warrant rin sa Pilipinas yun? I will defer the answering to that question to the DOJ, ma'am, because I was with the DOJ during the time, and it was the DOJ... Hindi nandun si Prosecutor Fadulion Ikaw naman yes, bumasa ng Miranda rights, hindi man lang yung prosecutor. Tinikoberan mo na yung papel ng DOJ, kaya sumagot ka ngayon. Ma'am, we're talking situation in the tube. Hindi, sinabi mo kasi, ang liwaliwanag, sinabi mo, hindi naman kailangan ng warrant eh. It's a different matter, ma'am. Altogether different matter. Bakit? Ilang warrant ba yan? One warrant, but different. That question on the interview is a different situation, ma'am. So, kailan mo pinakita yung warrant? Yung sinasabi mo electronic copy? The first time, ma'am, it is not At kanino? me. It was not me who showed the warrant. It was Yusek Nikiti together with PG Fadulion, together with me, there in the tube of the plane. The former president is still there inside the plane. It was given to
retired General Monte Agudo, who is with the party. And because during the time, E.S. Mijaldea and the wife and Attorney Delgra had already went back inside the plane and told us, hindi kami lalabas kung wala kayong maipakitang warrant. Kaya nga, so, when was the accused finally shown the warrant of arrest? Di ba dapat as soon as practicable ang sinasabi? Kailan mo pinakita mismo kay former president? I believe, ma'am, the electronic copy is already acceptable now in the rules of court. Yun na nga, pero pinakita mo ba kay Presidente Duterte? It was not me who they invited inside the plane. It was the PCTC through General Alcantara, whom they invited inside the plane, showing to them and explaining to them the warrant. Ganun ba? Napaliwanag ba ninyo, Executive Director Alcantara? Kasi parang ang bilis-bilis lang naman ninyo dun sa aeroplano. Ang nakita naming final warrant, 15 pages po. Ganun lang kabilis na nabasa tama po yung agad? 15 pages po, pero i-present po namin kay President Duterte na nasa 250. Nabasa niya lahat, 15 pages? Ang bilis-bilis lang lumabas eh. Hindi po niya nabasa yun. Hindi niya nabasa? Hindi niya. So, bakit doon po namin present sa kanya kaya nga, pero ba't hindi niyo pinagbigyan na basahin? Kasi karapatan talaga ng akusado at ng arestado yan, di ba? At that point in time, ang may kopya po ng warrant ay si General Alex Monteagudo. Nagbabapiring po sa telepono niya. Matagal pong mabuo dahil siyempre nasa airport. Kaya tapos nasa loob ng aeroplano. Kaya nga so sa madaling sabi. Kaya nga po nagprint kami ng hard copy. So pagdating po sa 250, doon na binigay sa kanila yung warrant. Madam Chair, just on the warrant. Yes, Senator Cayetano, please go ahead. Just one insight on the warrant, and just to bolster my point kanina na bakit mas maganda na, or bakit essential for me my local court, no? If you look at paragraph 12, before you look at it, can anyone in the room here tell me, I know the former president was accused of extrajudicial killing, of crimes against humanity. Pag sinabi yung torture, pwede kasing bago mo patayin, di ba? Pwedeng emotional torture, pwede mong gulpihin torture. So, included na yan. But does anyone here, can anyone tell me here that during his 6 years and before that, he was accused of ordering or himself raping people? Diba? I do remember malaking issue about his statements about a missionary who was raped, and inexplain niya yon na frustrated, galit siya. But is anyone here accusing the former president of raping or ordering the rape? Parang wala naman, di ba? Okay. If you look at, dahil walang, just for the record, Madam Chair, dahil wala naman nagtaas ng kamay or nagsabi, paragraph 12, the chamber notes that the prosecution alleges, let me say it again, the chamber notes that the prosecution alleges that some acts amounting to crimes against humanity of torture and rape under Article 7, subparagraphs 1 ba yan, F, 71, G of the statute were committed as a widespread and systematic attack against the civilian population. Ulitin ko the chamber notes that the prosecution alleges. So the prosecution in the ICC alleges that some acts amounting to crimes against humanity of torture and rape were committed as a widespread and systematic attack. For me, it's the first time I read that someone was accusing the president, the former government. But if you look at the last page of the warrant, or second to the last page, page 14, no? Issues a warrant of arrest. So, for these reasons, the chamber hereby issues a warrant of arrest for Rodrigo Roa Duterte, born on 28 March 1945, for his alleged criminal responsibility pursuant to Article 25, Paragraph 3, Paragraph A of Statute for the Crime Against Humanity of Murder, pursuant to Article 7.1A, wala yung G na rape,
committed in the Republic of Philippines during the relevant period as set forth in this warrant of arrest. So I just want to make this point, Madam Chair. So kung sa akin nangyari to, pupunta ako sa Philippine court at sasabihin ko sa Philippine court, sir, makita mo naman, sa Marites at Chismis kinuha ng prosecutor ng ICC. Padadala mo ako doon, pinakamaikse, 4 to 6 years yung hearing, deprived of liberty. Yung prosecutor mismo nag-allege ng rape. The harshest critics of President Duterte accuse him of being insensitive to women, saying misogynist, masama yung etc. And I won't defend him there. It's on the record, di ba? And also accused him of being insensitive to a foreign national who was a missionary here who was raped. But I haven't heard na inaccuse siya ng rape or ordering rape. Ang alam ko nga, galit na galit siya pag ministreat yung mga kababaihan. So, dun pa lang, questioning ko to before a Philippine judge. Kasi, kawawa naman ako pag nandun. So that's my point. So, the second point I just want to make kay SOJ is, I personally will respect it's sub judice because this case in the Supreme Court is so important. But just for the record, nag-rule na rin, kung hindi ako nagkakamali, nag-rule din ang Supreme Court dyan na we cannot stop the hearing or we can continue kahit na sub judice. But he's not asking naman to stop the hearing. He's just saying, can we be sensitive to that? Because they're going to have to put their position on paper and present it before the Supreme Court. So, mamaya, Madam Chair, more factual na lang yung mga tanong ko rather than issues para yung facts naman, SOJ is not naman under dispute, di ba? And will help us pa nga sa doon. But this is just an example. And I just read this morning, pero nagulat lang ako doon na yung prosecutor pala may ganun allegation, no? Oo. Kaya nga nagkagulantaan. Palibasa, nakita natin yung warrant much later. Did any one of you, General Marbil, General Torre, meron ba kayong hawak na ICC warrant of arrest at the time of his arrest? Parang electronic copy lang, tapos pinakopya muna, tapos binigay na pagdating doon. Bakit ganun? Samantalang March 10 pa lang nagmo-mobilize na ng libu-libong pulis. Pagkatapos alam na natin na magkakaganito dahil nabalitaan na nga sa Hong Kong. Kung ganun, bakit walang warrant doon sa mismong pag-aresto? Electronic copy lamang at nagpa-imprenta pa. Ba't nagkaganon? May I differ on the wisdom of the SOJ to explain on the legality of the electronic copy of the warrant, ma'am? Hindi naman tinatanong yung legality. Okay lang yun. Ang tinatanong ko, bakit parang unprepared kayo samantalang prepared na si General Marbil? Madam Chair, I just want to make clear na ang trabaho po ng police is really to assist po yung PCTC natin. Yun po yung and what we have is tama po yung sinasabing order ng diffusion. So ito po yung nangyari, we rely po dun sa PCTC, dun sa lahat ng mga documents that they did nagagamitin po dun sa effect ng arrest. Ito po yung ginawa po ng again, uulitin ko. Dapat yung PCTC nagdala ng warrant. Ba't nga ba kayo walang warrant? It was stated, ipapadala po through diplomatic channels Naka-state po yun So, dapat diplomatic channel. Nangyari ba yun? Kung diplomatic channel yung DFA, ano ba nangyari sa warrant na yan? Sa dinami-dami ng handa ninyo, sa libo-libong pulis at sundalo na kinalampag, wala bang nag-isip na kinakailangan dalhin yung warrant? Your Honor, if I may, wala po kaming information o wala kaming natanggap at all. Kayo naman sa PCTC, wala rin kayong natanggap? We requested for a copy of the warrant and we got it the next day. The next day being? The warrant that came from the Kaya nga, what day system. The next day is 12. So, hindi rin ninyo na ipakita kay Presidente Duterte? Bale tama si General Torre na warrantless arresto. Pinakita po namin yung hard copy sa 250 pero sa lawyers po natin pinigay. Madam Chair, can I clarify? Kasi ang sinasabi din na redacted copy lang ang binigay, hindi rin kompleto, kaya hindi nila mabuo. At yun nga, nagkagulatan bakit meron pa. Can I clarify that? Sir, it was a sealed warrant, correct? Hindi.
Hindi po. Electronic hindi. electronic yung nakuha po na No. Ano ang Department. pinadala ng ICC? Kasi parang sa ibang news report sabi sealed. Pag sealed kasi hindi dadaan ng DFA yon. So yun nga ang question. What was sealed, sir, was the warrant of arrest was sealed Okay. before March 11. Yes. Tapos kanino, sir, pinadala? Sino magbubukas nun pag Well, sealed? when they demanded a copy of the warrant, we relied on our fail-safe mechanism. We have a fail-safe mechanism to make sure that the documents are secure in our possession. So it's the DOJ that produced the warrant. Hindi sa may bias ako sa DFA, but I've worked with these people. Kasi pag sealed, may option na hindi padaanin sa kanila. At kahit pinadaan sa kanila, I don't think they have the authority to open it. Diba? Yes, but we had to use our fail-safe because the PCTC could not produce the warrant, so we had to use our fail-safe. But once naman it's opened by the proper authority who's allowed to open it, diba, to unseal it, then syempre Philippine law na. Ipapakita mo talaga dun sa na. Yes, we showed it to the president and to his lawyers. Teka, mapapaliwanag lang ako. Tell me candidly, at the time you apprehended PRRD, nung inaresto si former president, yung ICC warrant, nasa inyo na ba, General Torre? Yung totoo. Kasi you're under oath, alalahanin. Yes, ma'am. It is with us. It was already with you. Yes, ma'am. Electronic. Yes, ma'am. Electronic. Wala Yes, kayong ma'am. official copy? Electronic walang copy, ma'am, hard given copy? electronic copy given to me by Yusek Nikiti of the DOJ, ma'am. Sa DOJ. Sa inyo, kasi parang nagtuturoan kayo, sabi ninyo, na dapat yung PCTC ang nagbigay. Pero wala kayong binigay. Sabi ninyo, dapat DFA. Nalilito po ako. Hindi po. Hindi po nagtuturoan. We had the copy of the warrant, that electronic copy of Dinami-dami Yusek nang nag-aresto kay P. Presidente. Walang nag-isip na kinakailangan bigyan ng kopya na hard copy, opisyal, at talagang... binigyan po namin sa Saan? Saan at 250 kailan? po, binigyan po namin. Nung ma-print na po yung hard copy. Saan yun? Sa 250 po. Sa Villamor? Meron po, meron. Ano yung 250 po? Sa Villamor po, Villamor. Binigyan po siya ng kopya, hard copy po. So, nandun. Anong oras? About shortly before 12 po. Around 12, around noon at that time po. Noon. Noon time? Naibigay ng noon time? Opo. Pero anong oras ba hiningi? Di ba napakaaga pa noon? Humihingi po sila from the tube. Starting from the tube, humihingi na po Anong sila. oras yun nung hihingi sila? When they arrive po, it's about 10 o'clock. 10 o'clock. Or So, 2 oras makalipas bago ninyo naibigay. Ma'am, just to be clear. Yes. Just to be clear. General Torre, maybe you can explain the process of serving the electronic copy, which constitutes a legal form of serving the warrant. Yes, ma'am. After they disembarked, as I have learned from General Torre, they asked that it be postponed, that they be brought first to... Ano ba nangyari doon, General, pagkatapos doon? They only disembarked when the electronic copy was produced and given to them. So, kaya sila lumabas. And when they step out of the plane, at the junction of the moving part of the tube, PG Fadulyon met them and attempted to read the rights to President Duterte. And all of them said, pwede ba mamaya na yan at pa-diffuse muna natin ang tension. Doon na lang sa 250th Airlift Wing. So we acceded to that request. We arrived at the 250th Airlift Wing. They were given refreshments. They were allowed to refresh. They were allowed to, para generally pababain lang ang tension ng lahat. And then after an hour or two, we returned, and that was the video that you saw when I was reading the rights in the cell phone, which basically it's memorized already. So just a formality. And then they asked, at that juncture, they asked for the written, they want a printed copy. So I went out of the room, stepped out of the room, printed it, and gave it to them. Okay, yung printed copy, may allegation na redacted copy daw to. Hindi daw kumpleto, hindi daw buo.
parang simplified lang or pinaiklian. Tama ba? O buong-buo? Buong-buo yun, ma'am. It was... Ilang pahina? 15 pages. Yung 15 pages na kumakalat ngayon, Yes, yun na ma'am. yun? So Yes, yun ma'am. din ang naibigay doon sa Villamor? Yes, ma'am. That was properly received by Attorney Delgra in assigned So Attorney receiving copy. Delgra. Yes, ma'am. Pero